Sa bawat pagsikat ng araw, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na itanim ang mga binhi ng ating mga pangarap. Sa ating mga kamay, binigyan tayo ng kakayanan ng Diyos na gumawa ng isang mas maliwanag na kinabukasan, tulad ng pagtatanim ng mga halaman. Habang tayo ay nagbubungkal ng lupa, tandaan natin na ang bawat patak ng pawis ay isang hakbang patungo sa ating pangarap. Oo, maaaring napigtas ang aking tsinelas, ngunit hindi ito dahilan para tumigil. Sa halip, ito ay simbolo na dapat akong magpatuloy ng may katatagan at determinasyon sa tulong at biyaya ng ating Diyos. Sa kabila ng mga challenges, tayo ay patuloy na umasa at magtiwala at magpasalamat sa Diyos. Sa bawat pag-usbong ng isang halaman, maaalala natin na ang lahat ng ating pinaghirapan ay may kapalit na biyaya. Tandaan, ang bawat pagtatanim natin ay hindi lamang para sa atin, ngunit para rin sa hinaharap ng ating mga anak. Sa bawat butil ng lupa na ating hinahawakan, tayo ay nagtatanim ng pag-asa para sa susunod na henerasyon. Kaya't patuloy lang, kaibigan, sa bawat araw, may bagong pagkakataon. Sa bawat pagtatanim, may bagong pag-asa. At sa bawat pagsubok, may bagong lakas na natututunan. Isa sa mga Bible verses na maaring magbigay inspirasyon tungkol sa kalakasan at biyaya ng pagtatanim ay ang unang Korinto 3:6-9. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang, at bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Ang talatang ito ay nagbibigay ng isang makabuluhang mensahe tungkol sa ating papel bilang mga alagad ng Diyos at sa kung paano siya nagtatrabaho sa ating buhay. Una, tayo'y tinutukoy bilang mga manggagawa ng Diyos. Ito ay nangangahulugan na ang ating mga gawa tulad ng pagtatanim at pagdidilig ay may kahalagahan. Gayunpaman, hindi ito ang pinaka-importanteng bagay. Ang mahalaga ay ang Diyos, na siya ang nagbibigay ng buhay at paglago sa ating mga pagsisikap. Ikalawa, tayo ay tinuturing na bukirin ng Diyos. Ito ay nagpapahiwatig na tayo ay isang lugar kung saan ang Diyos ay nagtatanim at nagpapalago ng kanyang mga plano para sa atin. Ang ating papel ay sumunod at magtiwala sa kanyang pamamahala. Panghuli, ang bawat isa sa atin ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay nakakakita at nagpapahalaga sa ating mga pagsisikap at paghihirap. Hindi niya tayo pababayaan. At ang lahat ng ating ginagawa ay may kapalit na biyaya mula sa Kanya. Sa kabuuan, ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na magtiwala sa Diyos, na siya ang nagbibigay ng buhay at paglago sa lahat ng ating ginagawa. Ang ating papel ay maging tapat sa ating mga gawain at patuloy na magtiwala sa kanyang plano para sa atin. Ang talatang ito ay nagpapakita na kahit anuman ang ating ginagawa, ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya at kahulugan sa ating mga pagsisikap. Tandaan na ang ating kalakasan at tagumpay ay nanggagaling sa Kanya. Salamat sa Diyos sa lahat ng ito.